Nandito po ulit tayo para ibahagi sa inyo kung paano mag-install sa ating RS125Fi ng mga sumusunod. Ngayon po ay tatalakayin natin kung paano magkabit ng Eagle Eye, ang tawag dito, Eagle Eye light. So LED na siya, no? Tapos lalagay din tayo ng switch niyan, yung ating ilaw sa ilalim. So ang switch niya is ito, no? Ito kasi switch ko dati sa charger yan eh. So tinanggal ko na ako. Kung gusto ko ibalik ulit yung charger, pwede ko ibalik siya dito sa switch ulit. So yan, no? Bali apat na Eagle Eye yung kakabit natin, no? Tapos isasama natin sa iisang switch. Ito papalitan ko na to kasi medyo wala na yung ano eh. So ito mga loads, no, bago tayo magsimula, papakita ko lang sa inyo yung diagram at papaliwanag ko na rin. So ito yung battery natin at yung positive line nun diretso sa ating ignition. So yung red wire ng ignition, yun yung ating input. Yun yung may kuryente lagi kahit nakapatay yung ating ignition. May kuryenteng dumadaloy lagi doon kasi rekta siya sa battery. Yung black naman nun is yung output. So kapag nakapatay yung ignition, walang power na tumutulay dito sa ating output na kulay black na wire. Magkakaroon lang siya ng supply kapag naka-on na yung ating ignition. So dito tayo ngayon kukonect ng positive ng ating ilaw. So pag sa black, doon tayo kukonect ng ating fuse. Lalagay tayo ng isang linya ng fuse dito sa output. Yung kabila naman is diretso sa ating ilaw, sa kulay red na wire ng ilaw. Positive yun eh. At saka yung negative naman nun is pagsamahin natin. Ganon din yung red na pagsamahin natin kasi same lang naman sila eh. Pagsamahin natin yung red sa red, black sa black, at yung black naman is yun yung kumonekta doon sa isang wire ng ating switch. At saka yung kabilang wire naman is diretso na yun papuntang ground or negative ng battery. So naka-grounding to eh. Doon diretso yung isang wire na ating switch. So kapag in-on nyo ang ignition, nagkakaroon na ng power dito sa ating output. Pagka on nyo ng switch, saka ngayon tutulay yung kuryente papuntang ground. So magkakaroon na ng power itong ating ating ilaw. So kaya iilaw na siya. So kaya pagpatay ito, since walang dumadaloy na kuryente dito, naka-off yung ating ignition switch, walang dumadaloy na kuryente, so di magagalaw ng kahit na sino pag nakapark ka. Kahit i-on nilang switch, hindi ilaw kasi dito wala pang dumadaloy na kuryente sa ating output eh, kasi patay yung ignition. So yun lang mga loads, no. Tara. No, ang una natin gagawin is gagawa tayo ng abang. Ano yung abang? Abang, yun yung pagkukuhanan natin ng supply. Yung abang, no, is kukunin natin yun sa positive ng battery at saka negative. Yung negative is sa body ground, yun dun yung kinukuha. So tara. So sa negative, no, is dito ako kumuha sa dito galing tong battery tsaka sa ground eh. Ito isang to.
Ito, galing tong battery tsaka papuntang ground. So dito ako kumonect ng ating negative. Ito. So ito yung gagawin kong abang ngayon. Sinuksok ko lang siya, no. Hindi ako nag-splice ng wire kasi mawala yung warranty ng ating motor eh. So sinuksok ko lang dun sa socket para pag tinanggal mo, hugutin mo na lang. So kukuha tayo ng positive is sa output ng ignition. Dito. Sa ignition, no, may may wire dyan na nanggagaling dun sa ating battery. So yun yung input na kahit patay yung ating ignition switch is may power na nananalay tayo dun sa input na yun. Ang output nun is kulay black naman. Yung input, no, baka makalimutan, yung input natin dito is yung kulay red. Saka yung output niya is yung kulay black. Ngayon, huwag tayo dun sa input maglalagay kasi kahit patay yung ating ignition is may power yun eh. So di tayo dun magko-connect. Dun tayo sa output na kapag inon natin yung ating ignition switch is magkakaroon siya ng supply, yung kulay black. Dito yan. Dito tayo kukuha ng ating positive line. Dito banda. Ito. Nagugot ko na pala. Ito. So, ganyan yan eh. Yan. Ganyan. So, hanapin natin yung kulay black na ito na siyang output. Ito yung ignition natin. Ito yung galing sa ignition, no? So hanapin natin yung kulay black. Kung makikita nyo, ito yung walang stripe na nakalagay, itong plain red at saka plain black. Itong plain red, ito yung ating input. So yun yung input natin, may power yan kahit patay yung ignition natin. So try natin. So ngayon, patay yung ating motor, no. So ngayon, hanapin nyo dito yung kulay red. Yun yung ating input. So tignan natin, hanapin natin. Ito, kulay red. Huwag yung red na may stripe, hindi yan. So ito yung input. Ito yung gagaling ng ating battery, itong red na to. So ngayon, patay yung ignition natin. So tignan natin, may supply. Yun, meron 12 volts. So kahit buhay yung ignition, ganun pa rin yung may power pa rin siya. So kahit patay yung ignition, may power pa rin yan kasi yan yung ating input na nanggagaling sa battery. So ngayon, hanapin natin yung output, which is yung kulay black. So dito, katabi lang yun sa socket na to. So ito. So tignan natin. Kuha natin. So ngayon, nakapatay yung ignition, no. So kuha natin. Yan, wala siyang mar-red na 11 volts. So ngayon, bubuhayin ko yung ignition, no. Ayan, 12 volts. So yan yung ating output na kapag inuon natin yung ignition switch ay magkakaroon siya ng power supply na 12 volts gagaling sa battery. So dito tayo kukuha ngayon ng ating positive na abang. Dito tayo kukuha sa output na abang. So sa
ating lalagay na abang, no, lalagay din natin color coding, black, negative, tapos meron akong red para naman sa positive. Ito. Hindi siya purong red, no, kasi wala akong makitang available na red eh. So okay lang yan, at least basta alam mo kung saan yung positive at negative dyan. So dito sa output na positive, kuha tayo ng kulay red. Susuksok natin doon sa output sa kulay black. Ito yung ating output. So ito. Suksok natin siya dito sa kulay black. Natawag na output. Katulad din dun sa negative, no, sa ground, suksok lang din natin, huwag natin i-splice kasi ayan ang sinabi ko, baka mag-void yung warranty. Gusto nyo claim yung warranty, so ganito gagawin nyo. Pag sinuksok nyo naman ito is di na mahuhugot yan kung hindi sasadyang hugutin. So yun na, meron na tayong abang na negative at positive, kulay red at saka black. Yan. Diyan tayo ngayon lalagay ng mga accessories ng mga tinatawag na abubot, tulad ng auxiliary light, eagle eye, kung ano-ano pa, charger. Yan. Siyempre, para safe ang ating mga accessories, maglalagay tayo ng fuse. Kahit mga gusto nyo ilagay dito lahat ng mga accessories, ilagay nyo 10 amperes. 10 amperes, medyo malaki na yun. 10 amperes na. So tulad nito, no, yan, may lagay na ako ng fuse. Yan, susuksok na dito yung fuse. Kulay red yung 10 amperes eh. Yan. Yan, kita nyo ba? Yan, dito lang natin yan lalagay. So kahit magkabaliktad naman to, no, kasi isang linya lang naman to eh. Kumbaga pag may sira dun sa ating o nagkaroon ng short yung ating wirings is i-break niya lang. So ilalagay natin siya sa positive line dito natin siya ilalagay sa ating positive bago natin lagyan ng mga accessories. So siguro dito ko na lang din sa ulo ilalagay, no, para pag umutok man madali lang siyang palitan. Tabi lang natin dyan. Ayan. Sa ating mga dugtungan na wire is meron ako nito, shrinkable. Nasunog lang ng lighter to para mag-shrink, para karoon ng secure yung ating connection, no? Kung wala, or mas maganda lagi nyo hinangin nyo soldering iron para hindi siya basta-basta maglulus or mahihila. Ito ang solve nyo. So dahil wala akong solderin, ganto na lang muna ako.
So ayan mga lods, no, meron na tayong dalawang abang, isa para sa head ng ating motor at isa para sa body. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, itong sa body, kapag may ilalagay tayong accessories dito sa may body niya tulad ng eagle eye light, so dito na tayo kukuha. Yan. At sa head naman ganun din, kapag may ilalagay tayong accessories sa head tulad ng voltmeter at saka cellphone charger, tapos ating auxiliary light is dito na tayo kukuha. So parehas naman sila dumaan dito sa ating fuse na 10 amperes mo dito. So ito yung ating output. Output natin dumaan sa fuse, lumabas, tapos yung isang linya pumunta dun sa body, tapos yung isang linya naman pumunta dito sa ulo lang siya. So ganun din sa ating ground or negative. Ito galing dito sa ground na battery, tapos pumunta doon dito sa body yung isa, tapos yung isa naman is yung extension ako papuntang head naman para may negative yung ating abang sa head. So ito na yon, negative positive. Dito sa body negative positive din. So gagawin natin is balutin na lang natin to ng electrical tape, no, kasi wala tayong insulation para maganda naman tingnan. No, naayos na natin yung ating abang. So nilagyan ko siya ng cable tie para hindi kalat. So yan. Ngayon, ang unang-una natin ikakabit dito sa accessories ng body is yung ating ilaw, yung eagle eye light na apat yan, no? Dalawa rito, dalawa sa likod. So pagsamahin na lang natin yung mga wire niyan. So dahil may polarity siya, yung red sa red, black sa black, pagsamahin natin. So color coding naman siya, no, kaya hindi nakakalito. Pagsamahin natin tong apat na ilaw. Okay, pati ito, dalawa sa likod. Saka natin ilagay dito sa, gagaya na sinabi ko, red is red, black sa black, negative positive. No. So bago natin pagdugtungin yung ating negative ng mga ilaw dun sa ground, negative ng battery, is papadaanin natin siya ng switch. So para
mapapatay natin pag gusto nating patayin yung ilaw sa ilalim. So ito yun, pag gusto naman natin i-on, so mag-on siya, ilaw. So lagyan natin ng switch dahil maiksi itong ating switch is tudugtungan na lang natin. So yung negative ng ilaw yung lalagyan natin switch na. So ito yung wire natin switch na. Dito natin yun ilalagay. Yung isa dito sa galing sa ground, sa battery, ground, sa negative ng battery. Tapos yung isa naman is dun sa negative ng ating accessories na ilaw. So okay lang yan, magkabaliktad yung dalawang yan kung saan ito ilalagay, no? Kasi isang linya lang naman yan ngayon. Na dahil kinapos ako sa wire na black o kaya wala akong wire na green, gamitan muna natin ang pinagbabawal na technique. Ito, yan, kulay red muna, switch lang naman yan. So, ihanay ulit natin ang ating mga wires load, no, para di sagwa tignan. So, hindi kayo sure sa inyong mga wiring loads, no, is pwede nyo muna siyang subukan bago nyo i-secure yung mga wires. So, on natin yung switch, no. So, wala siyang ilaw. Ngayon, subukan natin yan yung ignition. So on natin yung switch natin sa eagle lights. Ayun. Isa, walang ilaw. Bakit kaya? Baka sira. So sira yung ating isang eagle lights, no. So palitan na lang natin yan. Yan. Pero okay na yan, sira lang. No, dapat na natin yung ating eagle eye lights. Tignan natin sa ilalim. Yun nga lang, sira yata yung isa kong ilaw dito kasi hindi siya gumagana. Papalitan na lang natin pag nakabili ulit. So tapos na tayo dito sa ating accessories sa katawan. So, yun mga lods, no. Ito na yung ating final setup ng ating ilaw.
switch niya. Ayan. Tsaka napalitan ko na rin yung ating ilaw sa harap na ginawa ko ng blue. At saka yung pundi dun na isa sa likod. Nilagyan ko na rin. Ayan. Yung ating setup. Sa susunod na video naman is papakita ko sa inyo kung paano ikakabit yung ating auxiliary light. Ito yung switch nya, no? Naka-separate line din to katulad ng ating eagle eye. So yun, papakita ko sa inyo kung paano i-install yun. Since na-install ko na, babaklasin ko na lang ulit, tapos papakita ko sa inyo yung wiring, sa tuturo ko sa inyo kung paano. So yan yung setup. So yun lang mga lods, salamat sa panonood. Ayos.